Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Si Jing Parasa, talagang sanib pwersa yung mga abogado na kung saan talagang pinaglalaban ng tama ngayong mga panahon na to, nagsabay-sabay na nagpunta dyan sa Korte Suprema para maghain, mag-file ng petisyon laban dito kay Tuta Sotto. Sana naman, matuto na itong si Tuta Sotto na hindi pagka naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, kagyat, daig pa niya yung pusang hindi mapatay. Di ba? Kailangan makapagsalita siya, kailangan makadaldal siya, kailangan maibigay niya ang kanyang mga punto de vista sa social media. Eto na ho, re-recta ho tayo syempre. Araw ng linggo, kaya naman, saganang mamamayan dyan sa Net25. Palakpakan. Pasok, Sendante. Ayan dyan sa Kalayaan Island Group. Aha. Sapagkat sa hapong ito'y gusto naming ipaliwanag sa inyo ang mga bagay-bagay na ipinipilit po nilang ipinupukol sa akin. Ngunit lahat po ng ito ay kagagawan ng mga tao na gusto lang magpasikat. Correct. At maaaring akala niya'y nagagawa niya ang mabuti sa kanyang mga kababayan sa pamagitan ng paggawa ng mga ito. Ayan, yan muna, Nelson. Sige po. Bago po natin puntahan yung tungkol sa Kalayaan Group, ay kumustahin ko muna dahil ito ang mainit na pinag-usapan nitong nakaraang mga araw, these weekdays. Ay ito pong debate ninyo ni retired Justice Antonio Carpio. Ang alok nyo ay magdebate tungkol sa West Philippine Sea. J. Tariela, yung Professor Batumbakal, pero yung dalawa ata ay tumanggi na magdebate dahil hindi naman daw dapat pinagdedebatihan ang tungkol sa teritoryo ng Pilipinas, lalo na yung West Philippine Sea. Pero si retired Justice Antonio Carpio, ang sabi niya, kumana siya. debate ba? Sige, magdebate tayo. Etong dalawa, ang ating pag-usapan, dalawang tema. Sen, ano ang tugon po ninyo dito? Di, unang-una, ikinatuwa ko naman yung pagtanggap niya doon sa aking proposal. Actually, debate nga lang ang nagamit ko. Pero sinabi ko, friendly debate. Apo, friendly debate. Ang gusto ko nga sabihin sana, parang free-willing discussion ng isang namumuong suliranin sa ating lipunan. Kasi ang pinagmumulan nito ay sari-saring mga fabricated na pinagsama-sama. Mamaya ipakikita natin para linawin natin ang lahat ng ito. Opo. Sabi ko nga sa ikinatuwa ko ito, ngunit nagkaroon lang ako ng konting reservation doon sa kanyang pagtanggap dahil gusto niyang limitahin yung pinaka-area ng pag-uusapan. Nilinya na niya, sinabi ko raw na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi naman niya kasi binalikan yung mga pangyayari kung bakit nabanggit ko yung ganong klaseng pananalita. Na noon, totoo, no, sa isa sa mga pagdinig namin sa House of Representatives, may kinalaman doon sa mga vloggers. Apo. Dahil sa kakulangan ng maraming mga impormasyon, lalong-lalo na ako sa South China Sea, na kung tawagin yung ibang panig nga nito yung West Philippine Sea. Nasabi ko nga, sa totoo lang,
if we take into account the international community, Yes. there is no such thing as West Philippine Sea. Pinipilit kong ipaliwanag na para tanggapin na magkaroon tayo ng West Philippine Sea, marami tayong mga steps na gagawin. Ido-drawing natin yan, gagawan natin ng chart na mga kasamang coordinates, at yan i-deposit natin sa United Nations at sa mga relevant international organizations. Opo. Dahil kailangan yon upang mabigyan natin ng pagkakataon ng iba't ibang mga bansa, makita nila, kasi ang pangkaraniwang ginagawa, yung iba, aaksipin nila yung ating proposal, yung ating mapa, yung ating submission. Pero yung iba, kukwestiyonin nila, re-rejectin nila. Lalong-lalo na pa nga, dito sa panig ng ating karagatan nga, ang daming mga claimants eh. Opo. Nandiyan ang Vietnam, nandiyan ang Malaysia, nandiyan ang China, nandiyan ang Taiwan. Ito mga ito eh. Kaya kailangan, sabi ko, kung magdo-drawing tayo, kasangkot ang international community. Kasi gagawa tayo ng ating national law, hindi natin isasaalang-alang ang international law. Hindi naman ganun. Kasi party tayo ng international community, ngunit umiiral na international order, legal order, ira-rationalize natin, i-harmonize natin yung ating national law na hindi babangga doon sa namamayaning pandaigdigang mga regulasyon. Yun lang sinabi ko. Pagkatapos, pagdidibatihin namin na sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. So, hindi ka, paano yung mapapaliwanag yung gano'n? Pagkatapos sinabi ko raw na ang KIG is not part of the Philippine territory. Kailan ko naman sinabi yun? So, sabi ko, para maglinaw ito, pwede mo wag na kayong maglagay ng ng mga kondisyones. Kasi unang-una hindi ko naman sinabi na Formal debate. Parang hindi ko naman sinabi na ang KIG ay hindi parte ng ating teritoryo. Ang pinag-uusapan lang natin kung paano natin iguguhit, ido-drawing yung saganang hangganan ng ating West Philippine Sea. So habang tinatanong ko ito, kagaya ng dinidiscuss natin, hindi ko malaman kung bakit pinipilit nilang pro-China. Wala naman akong sinasabing ito ay sa China, ito sa atin. Ito, wala. Sinasabi ko lang, pag-usapan nga natin, hanggang saan ba yung hangganan? Meron na ba tayong mapa at meron na ba tayong coordinates? At ito ba'y na-deposit na natin? Kasi kailangan yan. Ito naman ang regulasyon. Ba't pa ayaw ninyo na pag-usapan natin para sa ganun malaman ng tao ano ba talagang pinagmulan nito? Kaya naisip ko tuloy na para liwanagin natin, akalain mo ito, gumawa mamaya siguro sa bandang huli para ganap maintindihan ng ating mga kababayan. Ipakikita ko yung aming mga pagdinig. Ito, ang pagdinig na ito naganap dun sa Commission on Appointments na kung saan nakaharap yung 34 na opisyal ng ating armed forces. Doon ay makikita ninyo, nagtatanong ako, sumasagot yun, pero si Senador Ping Lacson, in-splice niya, kung ano yung tanong ko, yung sagot na iba yung ilalagay niya parang isinagot. parang Ibang klase talaga tong si Ping Lacson. Baka gusto pa niyan tumakbo ng pagka-vice president, Sen. Nakikita na niyan, hindi kanya tatalunin sa 2020. edit. I-edit niya, halimbawa, ang tanong ko, ganito, yung sagot, hindi yan ang kukunin niya, kung hindi yung sinagot niya sa ibang panig ng aking pagtatanong. At saka niya ngayon sasabihin, halimbawa, bibigyan ko na kayo ng parang pinaka-gist. Tinatanong ko yung kapitan na nagre-represent nung 34 na opisyal. Alam mo baka ako na yung halimbawa yung 4 na occupied territories natin sa KIG ay lampas sa ating exclusive economic zone. Hindi niya masagot yun. Ibig ko sabihin, hindi niya alam. Nasa loob po. Hindi sinabi ko, Kapitan, maging honest ka lang sapagkat ako, I will not take it against you. Sinabi ko nga sa'yo na ako'y naniniwala na lahat kayong ngayon na nandito sa harap namin ay kailangan kayong makonfirma sa araw na ito.
Kung hindi mo alam, sabihin mo lang. Kasi ang totoo, nasa labas talaga sila. Tapos tinatanong ko, kaya ko nasabi yun, kaya kita tinatanong dahil nga ako sa napakahirap talaga yung kung paano natin lalagyan ng hangganan yung West Philippine Sea base sa mga batas nating ginawa. Tingnan, no. Sabi niya, basta hindi niya masagot eh. Sabi ko, napakahirap. Sabi ko, di sinabi ko yung mga obstacles, ano? Yung mga legal obstacles, galing na rin dun sa mga artikulo ng UNCLOS. At yung iba pa nga, ay galing na rin dun mismo sa award. Yes. So sabi ko talagang imposible. Alam mo, Kapitan, para magawa mo yan, you will give up. Para madali. Para madali ang gawain mo, you will have to give up the KIG. Parang ganun. Or yung ibang features na ating inoccupy. So yung pinag-uusapan dito is a theoretical scenario. Kasi nga, mahirap eh. Hindi lang mahirap gawin, imposible na gagawin dahil nga ang daming obstacles. Isa na doon, sabi ko, ma-appropriate mo yung high seas na ipinagbabawal ng Article 89 ng UNCLOS. Doon pa lang, barado ka na. Babara ka sa Article 7, babara ka pa sa Article 47. So talaga ka kung hindi ko maisip kung paano mo gagawin. Para madali, i-give up mo siguro. Parang ganon. So, I am not advocating to give it up, but I am only trying to reinforce the argument na mahirap talagang gawin. Di ba? So, parang sa logic kasi, tinatawag namin yan na partial contraposition. So, kung hindi nila maintindihan yun, nasa kanila yun. Ano? Ngayon, nagtanong uli ako sa kanya, sabi ko, doon sa isa ka akong statement ng BFA, pagka ginagawa mo itong mga bagay nito, halimbawa, yung ginawa ni Tariela, meron kang diplomatic gain eh. O meron kang interest na maaring mag-gain mo eh. So, tinan ko, sa ginawa ni Tariela, what do you think is the economic or diplomatic gain na napunta sa ating bansa? Doon niya sinagot na, kasi hindi niya masagot yun. Sir, sabi niya, we will fight for what is legally ours. Doon niya, no? Okay. So, itong salitaan na to, in-splice ni Senator Ping, makikita ko sa inyo mamaya, doon sa sinabi kong, you have to give up. You have to give up the KIG. Tapos idinugtong niya yung sagot na we will fight for whatever is. Na para bang yun ang sinagot niya sa akin. Na hindi mo dapat i-give up ito. Parang gano'n. At pagkatapos, isinama niya yung kanyang sariling conversation doon. I congratulate you for standing up to the questioning of Senator Marcoleta. Tapos, ipinakita niya yung mga reels, mga stills, yung nung siya nangangampanya ng 2022, nandun pala sa Sakalayan group, nakaano siya. So ano ba anong intention para, bakit hindi po ang tunay na pangyayari ang ipakita natin sa tao? Bakit parang merong panlilin lang? Hindi parang panlilin lang talaga yun. Ito po yun, inedit eh. Inedit niya para makapanlilin lang siya. Para masiraan niya ako na talagang sinabi kong i-give up mo yan at sinagot ako ng kapitan, we will fight for what is ours. Tapos kinongratulate niya yung kapitan na matapang siyang sumagot. Grabe ang kapal ng mukha nitong si Pinky, no? Kapal ng mukha. Gawain pa ba ng isang matinong senador yan? Ba't di pa kasi palitan niya mga yan? Ikaw pro tempore dyan? Ikaw maging Vice Senate President? Pambihira. Lumalabas siya ang bida. Pagkatapos, nagbida-bida siya ngayon, makikita mo dun sa mga reels na yon, nakalagay Ping eh. Siya yung gumawa sa Facebook yata niya in-upload pa. pero nakalimutan niya, Nelson. Alam mo, sa Philippine Military Academy, PMA nga po si Senador. alam naman natin yun. Hindi naman niya ikakaila yun. Alam ko sa Philippine Military Academy, Nelson, ang isang kadete ay ginagabayan ng dalawang pamantayan.
na inilagay bilang isang tanong eh. Dalawang tanong yun actually. Sabi niya sa'yo, tanong niya sa'yo, do I intend to deceive? Pangalawa, May intensyon ba akong meron ba akong intensyon na manlinlang? mandinlang, mandaya? Mandaya. Yung pangalawa, do I intend to gain undue advantage? So, intensyon ko ba na May pakinabang. makapanggulang ako at magkaroon ng Pakinabang. pakinabang? Magulangan kita na may pakinabang. Oo. Tapos sabi, ito yung pamantayan. Oo. If you can answer no to both, Okay. Sa dalawa, natanong. Oo. then you are doing the honorable thing. Ayun. So, ibig sabihin, kailangan wala kang intensyong mandaya, mandinlang, at pangalawa, kailangan wala ka ring intensyon na kaya mo gagawin yun para Para makapanlamang ka, makapanlamang ka sa kapwa mo. manlalamang ka nga, magkakaroon ka pa ng advantage. Meron ka pang sukli, ayang ibig sabihin. Kung So, kung ang tanong, kung nasagot mo ng no ito, honorable ka. pag O paano dyan sasagutin ng no ito? halimbawa, yung in-splice, ito yung tanong, yung sagot ay Oo. actually hindi nga tanong yun eh. Oo. Hindi nga tanong yun sa Oo. Ito Ay, yung statement, tinatanong ko nga siya ngayon. tapos idinugtong dun sa Oh, kabila. tatanungin natin siya ngayon, do you intend to deceive? Sasabihin niya, no? Ay, di, nanlinlang ka na eh. Pinagsama mo eh. Ikaw ang gumawa eh. Sana man lang kung ibang tao, hindi niya alam, na ipagkamali niya, ginawa pala niya nito. Tsaka siya na, okay lang. Pero sa kanya nagmula eh. At saka Sen, nandun siya nung nangyari yan eh. Ibig sabihin, alam niyang hindi yun Nandun siya. hindi yun ang message. Hindi yun ang message. Alam niya. Ang kapalo ng mukha nitong si Ping Lacson, di ba? Hindi, wala na sa hulog yung ganun. Hindi naman sinabi ng colleague mo pa, anak na to ka, siyendante. Paano kayo sa bagay, di talaga kayo pagtatanggol ng mga sisiraan pa kayo ng mga walang yan. Na theoretical scenario ang sinasabi ko, it's partial contraposition. Para ba sinabi ko nga Nelson, ikaw naman, sinabi ko nga sa iyo na huwag mong kakainin yan. Malalasong ka dyan. Pero kung gusto mong magpakamatay, kainin mo. So hindi mo naman Sinasabi, ina-advocate ba kung bang kainin mo yan para mamatay ka? Hindi. sinasabi niyo lang sa akin kung gaano kasama yun. Sinasabi ko lang, para warningan kita ng doble-doble na huwag mong gagawin Kapag yan. ginawa ko, ganun mangyayari talaga. O hindi ba niya naintindihan yun? Do I intend to gain undue advantage? Siguro. Sapagkat nakikita mo siguro na kapag nasiraan mo, baka sumikat ka. At saka nilagay niya yung statement niya sa bandang huli. Mamaya, ipakikita natin Hindi yun. ba? Ngayon na. Para... Hindi, mamaya kasi may di-discuss lang ako. Okay. Mamaya. Mamaya pa. O, kasi ang sabi ko kay Direk, unahin muna natin yung unang-una. Baka malito siya eh. Okay, sige po. Kasi sinasabi ko nga, nasaan ba ang hangganan ng West West Philippine Sea? Sa bagay, Sen, bago mo sabihin yan, ito ngayon ang viral na pinag-uusapan, yung mapa ng West Philippine Sea, dahil si retired Justice Antonio Carpio, sa isang statement, sinabi niya, there's no need to announce coordinate of outer limits of EEC. Na sinagot naman nung maraming mga eksperto, ang sabi niya, mali ka dyan. Dahil dapat alam mo ang boundary, yung limit, kung hindi, lalagpas ka nga dun sa mga neighbor natin na meron ding teritoryo. So magkakagulo kung susundin natin itong gusto mangyari ni Justice Carpio. Tama. Kaya nga, pinipilit kong linawin yon. Opo. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Kasi marami nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea. Hindi mo ba nakita? May mga digital billboard dyan sa EDSA? Marami. O isa sa amin, sa Senado, ang naglagay. Sabi niya, West Philippine Sea, atin ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun, Nelson. Kaya, sa pagtatanong ko na yun, bakit mo ako babansagan na traidor? Meron ba ako sinasabing ka-traidor-traidor doon? Hindi mo sinabi sa China ang West Philippines. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Kasi, tingnan mo Nelson, kung tayo lang, alam mo ba, nandito tayo sa studio. Atin ito.
Ay, alam naman natin lahat ito. Kasi may mga... Sino bang kukontra dito? Wala ko kontra. Okay, ngunit kapag ang pinag-uusapan, ito karagatan, Dagat. na disputed pa ng napakaraming bansa, Oo. paano tayo haharap sa International Tribunal pagdating ng araw? Amin ito. Yun ang sasabihin na natin eh. Kasangkot na sila eh. Hindi, amin ito. Patunayan nyo, sabi nila. At saka, Sen, ito mahirap talaga. Dito sabi mo, sa studio, atin ito, kita mo kasi, yung boundary. Tayo, alam natin. Oo. Tayo kasi domestic. Tayo. Ngayon, pagdating sa labas, Pagdating sa dagat, lalo na. sa dagat, Pag sinabi mo- karap na natin ang maraming mga nangaagin. Hindi lang naman tayo ang claimants eh. Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. kinuha ko na mismo yung volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Ang volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang sige, ipakita natin yung pwede natin ipakita yung isang slide direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo diyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. Oh. So tayo ang nag-submit nito. Oo, sa bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct eh. Makikita natin yung contents. Ayan ang content niya. Diyan nakalagay, gusto ko lang ipakita, ganyang kalawak yung volume 2. Dami. Oo. Yan ang volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na Larawan. Ayan. larawan, picture. Ayan. So West Philippine Sea. Yang puti, tingnan ninyong mabuti. Yang puti, nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water kung tawagin. Oh, yan ang international waters na kung tawagin ay high High seas. seas, Makikita nyo merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa. sa Pag-asa atin. Island, okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Oo, Pag-asa. kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. Oo. So nasa labas po siya. Nasa labas, pati yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yon. Nautical miles away from the baseline. Yung kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Ang gobyerno ang gumawa. Sila po sumukat dyan, yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala yung mapa. Bakit po Balik mapa. hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung KIG. Kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-occupy. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw na malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Bakit At hindi sinali. Ako po ba ang gumawa niyan? Hindi po. Oo. Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Carpio, katulong si Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakana nito? Alam nila yan. kasama sila? Kasama sila sa team eh. Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila na traidor, samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Calayan Island Group? Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Hindi, sabi nyo nga, labas nila sa EEC. Paano mo isasama? Ay, may ako nagagawa ko. Kaya nga ilalaban ko nga eh.
Ilalaban niya. Idinodrawing ko nga yung Dahil inilalaban mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro, kung magkakatapos-tapos ka, no? Itong isang puti na to kako, Opo. West Philippine Sea 1. Okay. Yun namang isang, Nasa loob. yun namang medyo kako ganito, lalagyan ko ng ano West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa ganun masakop ko. Kakatulungin ko yung Namria. Tulungan mo ako dito, ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Kalayaan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sila po. Tapos Pagkat- may ipipilit nila dapat kasama. Sino po ang traidor? Oo nga, ano. Yan po yung gawa nila eh. Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Kalayaan Island Group, huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una, yan po. Yan po ay makikita ninyo sa volume 2 na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. O yan, malinaw. Malinaw, oh. O, paano mo sasabihin ngayon si Marcoleta, kanya traidor, inaalis niya, i-give up ang ano. Doon nila ako pinipilit Oo. Samantalang sila po ang una. Ayan po, napakalinaw niya. No? Sila po ang naglagay, West Philippine Sea. Kitang-kita niyo po. Pero hindi nila sinaklaw yung mga features na ngayon po ay pag-aari natin talaga sapagkat okupado po natin yung mga yan. Yan. O ipakita niyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Na yun sana ang maging Yan. West Philippine Sea. Kaya yan ang gagawin ko. Kumbaga parang ano na yan, meron na tayong bakod sa ano natin, ng ari-arian natin, di ba? Sinaklaw ko ngayon. Kaya yung blue. Mga to. Aha. Sa west, ayan ang mapa ng Pilipinas, yung kulay, yung kulay yellow. Kulay yellow. Tapos yung puti. Yung puti, yan ang internal sea. Internal sea. Yung Yung blue. nasa kaliwa niya, western side, yan ngayon ang West Philippine Sea, pero sinama ko. Mapapalaki ba natin dito? Ipalakihin mo nga yan. I-zoom mo ng kaunti. So ito ang... Dapat dapat ganito yung isinabit dapat nila? ganyan ang ginawa nila. Ito tong Spratlys na sa baba. Oo nga, ano. Kasi makikita mo dyan, masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, Oo. pipilitin ko ang Namria, humanap ka ng malilit na bato para maidugtong natin talaga yan. Oo. Eh, di ba san bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na Ilalaban ko nga kasi ito nga, nasakop na natin ang high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko sa kanila. Oo. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius, Oo. in-enclose nila yung Chagos Archipelago. Nakakuha sila sa high seas. Aha. Kaya kailangan nilang i-deposit eh. So ilalaban mo lang talaga. Pagkatapos meron pang isa. Yung Brazil. Yung St. Peter at saka South St. Paul, in-enclose niya. Nakakuha sa uli sa high seas. Kagaya ng gagawin natin, makakakuha tayo eh. Oo. Ngayon, hanggang ngayon wala pang nag-o-object sa ginawa ng Mauritius at saka ng United Kingdom at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema, Sen, nag-submit na sila nung hindi kasama yung kay IG. Anong epekto nun? Hindi yun nag-submit kasi sila, mali nga eh. May ano ba yun? May epekto ba yun sa batasyon na ito na sinabit mo tapos Yung doktrina ng Estoppel. anong ibig sabihin nun? Ginawa mo na ito eh. Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa, tapos papalitan mo. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin, Sen, yung ginawa nilang mapa ni na Carpio at ni Batong Bakal, Hindi mo sinasabing silang gumawa. ibig sabihin, yung Kasama sinabit sila nila, nung isubmit nila ito. nagpahina sa ating claim. Siguro. Bakit? Yun nga yung isang mapa, hindi yan. Yung mapang yan ang gusto ko sanang isinabit nila. So dapat nung nakita nilang isasubmit ito, tinutulan dapat nila yon gaya ng pagtutol nila sa inyo ngayon. Sana. Tingnan mo. Yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng high seas, wala pang nag-object hanggang ngayon. Maski ang Amerika, hindi nag-object. Ganun ba? Oo. So dito, kung may mag-object man, at least bigyan ng pag-uusapan. So ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? Sino ang traidor? Eh, Sino ang traidor? Kailangan ng ano yun eh, di ba? Kailangan na talagang magkaalaman eh. Kasi kung ano-ano ng mga paninira ang binabato nila dito kay Senator Rodante Marcolete, matindi yung paninira ang ginagawa nila ngayong mga panahon na to. Kaya kailangan magkaalaman na. yan po, napatunay. Balik nyo yung unang mapa. Balik nyo yung unang mapa. Oo. Ayan.
Malinaw na malinaw po dyan. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea. Hindi po nila sinama Ang KIG. yung Kalayaan Island Group. Kaya po kayo mga nakatira dyan, alam na po ninyo kung sino ang traidor dyan. Oh. No, mamaya i-discuss natin yung una kong diniscuss, bakit nila ginagawa ito? Bakit sa akin